Nasabihan na po ba kayo na ang hirap sa pakiramdam panunuyo o kahit ang kaunting pagtagas ng ihi ay normal lang na bahagi ng pagtanda? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtanggap nito bilang inyong bagong katotohanan ay isa sa pinakamalaking sugal na ginagawa ninyo sa inyong kalusugan at kaligayahan? Pagkatapos ng edad 62, ito ay isang laganap na kasinungalingan, isang tahimik na panlilinlang na pinaniwalaan ng milyon-milyong masisigla at matatalinong kababaihan. At sa totoo lang, ito ay mapanganib. Maingat nating pinaplano ang ating kinabukasan sa pananalapi. Binabantayan natin ang kalusugan ng ating puso. Pinapasuri natin ang ating mga kasukasuan. Ngunit pagdating sa pinakapribadong bahagi ng ating katawan, madalas tayong nananahimik tinatanggap ang isang kalidad ng buhay na mas mababa kaysa sa nararapat sa atin. Ipinagpapalit natin ang sigla sa pananahimik, ang kumpiyansa sa pagtatago at ang kasiglahan sa malabong pagtanggap. Bakit dahil sa loob ng maraming henerasyon ang mga paksang ito ay nababalot ng hiya, isinasantabi bilang hindi mahalaga o simpleng itinuturing na hindi maiiwasang bunga ng pagtanda? Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makausap ang libu-libong kababaihan sa loob ng tahimik na pagtitiwala ng aking klinika. Nakinig ako sa kanilang mga kwento, kanilang mga takot at kanilang mga kabiguan. Nakita ko kung paano nawala ang kislap sa mga mata ng mga babaeng dati may masisigla at aktibong buhay na ngayon ay pinipigilan ng mga problemang ikinahihiya nilang pag-usapan kahit sa kanilang pinakamalalapit na kaibigan, lalo na sa kanilang doktor. Ang nakakagulat na katotohanan ay hindi lamang tungkol sa isang partikular na sakit o isang nakakatakot na estadistika. Ang pinakanakakagulat na katotohanan ay ang napakaraming bilang ng mga kababaihan na nagdurusa sa katahimikan nang hindi naman kailangan. Naniniwala sila na ang pinakamagagandang kabanata ng kanilang pribadong buhay ay tapos na isang saradong aklat. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ng buong katapatan ng aking propesyon na ito ay ganap na hindi totoo. Ang inyong mga taon pagkatapos ng edad sinta ay maaaring maging panahon ng hindi kapanipaniwalang kalayaan, koneksyon at kagalakan, at ang inyong pribadong kalusugan ay isang pundasyon ng karanasang iyon. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa pinabayaang bahaging ito ng ating kalusugan. Gigibain natin ang mga maling paniniwala, haharapin ang mga hindi na pag-uusapang katotohanan at bibigyan kayo ng kaalaman at kumpiyansa upang mabawi ang inyong ginhawa at sigla. Tatalakayin natin kung bakit ang hintayin at tingnan na paraan ay hindi gumagana para sa inyo, kung paano tahimik na naaapektuhan ng mga pagbabago sa hormone ang higit pa sa inyong mood, at kung bakit ang maliit na pagtagas na binabaliwala ninyo ay maaring senyales ng mas malaking problema. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Oras na para magsimula ng isang bagong pag-uusap. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakapipinsalang maling akala na aking natutuklasan ay ang tinatawag kong tiisin na lang na pagharap sa mga pagbabago pagkatapos ng menopause. Ito ang ideya na ang panunuyo ng ari, pangangati at masakit na pakikipagtalik ay simpleng kabayaran sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Maaaring mapansin ninyo ang isang bagong brand ng lubricant sa inyong drawer o unti-unting iniiwasan ang inyong partner. Sinasabi sa inyo ng lumang pag-iisip na ito ang inyong bagong normal. Baka nabanggit nyo na rin ito sa isang doktor noon at binigyan lang kayo ng isang pamphlet tungkol sa lubricants tinapik sa braso at pinauwi na. Ang ganitong pagtanggap ay hindi lamang kulang. Ito ay nakakasama sa inyong pisikal at emosyonal na kapakanan. Ang pagbabalewala sa mga sintomas na ito ay parang pagbabalewala sa check engine light ng inyong sasakyan. Maaaring mukha itong maliit na abala sa simula, ngunit ito ay nagpapahiwatig ng isang problema na lalala lamang at posibleng maging mas komplikadong ayusin
Kung hahayaan lang, ang kahalagahan ng pagtugon sa mga pagbabagong ito ay higit pa sa kaginhawaan sa pakikipagtalik. Ang madalas nating pinag-uusapan dito ay isang kondisyong medikal na tinatawag na Genitourinary Syndrome of Menopause o GSM. Hindi lang ito basta panunuyo. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay nagiging sanhi upang ang mga tissue sa ari ay numipis mabawasan ang pagiging nababanat nito at maging mas marupok. Ito ay maaring humantong sa sunod-sunod na problema. Mas madali kayong magkakaroon ng urinary tract infections UTIs dahil nasisira ang maselang balanse ng inyong vaginal flora. Ang numinipis na tissue ay maaaring magdulot ng maliliit na punit at pagdurugo na nagiging sanhi ng matagalang sakit at hirap sa pakiramdam hindi lang tuwing nakikipagtalik, kundi kahit habang nakaupo o nagsusuot ng ilang partikular na damit. Sa emosyonal na aspeto, malalim ang epekto nito. Maaari itong maging sanhi ng problema sa relasyon, makasira ng tiwala sa sarili at lumikha ng pakiramdam ng kawalan at pag-iisa. Isipin ninyo isang buong aspeto ng inyong buhay, isa na nakatali sa koneksyon, kasiyahan at pagkakakilanlan ay biglang napupuno ng sakit at pagkabalisa. Hindi ito isang maliit na abala, ito ay isang malaking issue sa kalidad ng buhay. Ang pagbabaliwala rito ay isang tahimik na pagsuko sa isang buhay na hindi gaanong masaya at konektado. Ang solusyon sa kabutihang palad ay madalas na simple at napaka-epektibo at nagsisimula ito sa isang pag-uusap. Ang inyong gynecologist ay inyong partner dito, hindi isang hukom. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay mag-schedule ng appointment at maging tiyak sa inyong mga sintomas. Huwag sabihing medyo hindi komportable. Sabihin ninyong masakit po ang pakikipagtalik o palagi po akong nakakaranas ng pangangati. Mayroon kaming iba't ibang solusyon na higit pa sa mga over-the-counter na lubricant. Ang low-dose vaginal estrogen ang pinakamahusay na lunas para sa GSM. Ito ay maaaring cream tableta o isang flexible ring na ipinapasok at direktang gumagana sa mga tissue ng ari upang ibalik ang kalusugan, kapal at natural na lubrication nito. Ito ay napakaligtas para sa karamihan ng kababaihan dahil ang dami ng estrogen na nasisipsip ng dugo ay napakaliit. Madalas ay mas kaunti pa kaysa sa natural na nagagawa ng inyong katawan. Kahit pagkatapos ng menopause, mayroon din kaming mga non-hormonal na option tulad ng DHEA suppositories at kahit mga laser therapy treatment na maaaring magpabata ng vaginal tissue. Para sa pang-araw-araw na ginhawa, ang paggamit ng isang pH-balanced at walang pabango na vaginal moisturizer ilang beses sa isang linggo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago hiwalay sa anumang sexual na aktibidad. Ito ay tulad ng paggamit ng moisturizer sa inyong mukha upang mapanatili itong malusog. Ang inyong mga vaginal tissue ay nararapat sa parehong pangangalaga. Naaalala ko ang isang pasyente, tawagin natin siyang Cora, isang masiglang 68 taong gulang mula sa labas lang ng Tagaytay. Mahilig siyang mag-hike at maglakbay kasama ang kanyang asawa sa loob ng 45 taon. Pumunta siya sa akin para sa kanyang taunang pagsusuri at nang tanungin ko kung mayroon siyang anumang alalahanin, iwinagayway lang niya ang kanyang kamay. Ay mga karaniwang bagay lang ng pagtanda siguro. Dahan-dahan ko siyang tinanong ng mas detalyado. Lumabas na sila ng kanyang asawa ay hindi na nagtatalik sa loob ng mahigit 2 taon. Inamin niya na may luha sa mga mata na sobrang sakit daw nito at pakiramdam niya ay binibigo niya ang kanyang asawa. Takot na takot siya sa sakit at lalo pang natatakot na mawala ang espesyal na koneksyon na yon sa kanya. Sinimulan namin siya sa isang simpleng low-dose vaginal estrogen cream. Nakita ko siya para sa isang follow-up pagkatapos ng 3 buwan at ibang-iba na siyang babae. Nagliliwanag ang kanyang mukha. Ikinuwento niya na kararating lang nila ng kanyang asawa mula sa isang pangalawang honeymoon trip sa Tagaytay
at pakiramdam niya ay 40 anyos ulit siya. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bahagi ng kanyang sarili at ng kanyang pagsasama na akala niya ay nawala na magpakailanman. Nagsimula ang lahat dahil pinili niyang magsalita sa halip na tiisin na lang. Kayo po, kamusta? Kasalukuyan ba kayong nakakaranas ng anumang hirap sa pakiramdam o mga pagbabago na nag-aalangan kayong pag-usapan? Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito at nakaugnay kayo rito, mangyaring mag-iwan ng on sa mga komento sa ibaba. Kung hindi naman ito ang inyong hinahanap, mangyaring mag-iwan ng sis upang mapabuti ko ang mga susunod na content para sa inyo. Ang inyong feedback ay napakahalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maaaring makapagpatigil sa inyong mga gawain, ang kaunting pagtagas kapag kayo ay tumatawa, bumabahing o nagbubuhat ng mabigat. Ito ay urinary incontinence at isa pa ito sa mga issue na ginawang normal hanggang sa punto na ito ay hindi na makatwiran. Ang lumang paraan ng pagharap dito, isang drawer na puno ng absorbent pads, pagmamapa ng bawat banyo sa grocery store at pagtanggi sa mga imbitasyon para sa mahabang lakad kasama ang isang kaibigan. Sinasabi sa inyo na ito ay bunga ng panganganak o ng grabidad, kaya nag-a-adjust kayo. Nililimitahan ninyo ang inyong pag-inom ng tubig, humihinto kayo sa pag-eehersisyo, pinaliliit ninyo ang inyong mundo, isang maliit na desisyon sa bawat pagkakataon upang pagbigyan ng isang pantog na hindi nyo na mapagkatiwalaan. Ang paraang ito ay hindi solusyon. Ito ay isang habambuhay na sentensya ng limitasyon. Ginagamot nito ang sintomas, ang pagtagas, habang ganap na binabaliwala ang sanhi na kadalasan ay isang huminang pelvic floor. Ang paniniwala na ang pads lamang ang sagot ay parang pagsasalok ng tubig sa ilalim ng butas na bubong. Maaaring masalo nito ang gulo pansamantala, ngunit wala itong ginagawa upang ayusin ang butas. Ang kahalagahan ng tamang pagtugon sa urinary incontinence ay hindi maaaring maliitin. Ito ay isang usapin ng kalayaan at dignidad. Sa pisikal na antas, ang palaging pamamasa ay maaaring humantong sa iritasyon ng balat, rashes at mga impeksyon. Ngunit ang epekto sa psikolohikal ay madalas na mas mabigat. Lumilikha ito ng isang palaging mababang antas ng pagkabalisa. Nagiging sobrang alerto kayo sa inyong katawan, palaging nag-aalala tungkol sa mga aksidente at amoy. Ang takot na ito ay maaaring humantong sa social isolation. Tinatanggihan ninyo ang isang dance class, isang biyahe, upang makita ang inyong mga apo, o isang simpleng pakikipagkape dahil sa mga paano kung. Unti-unti nitong sinisira ang inyong kumpiyansa at ang inyong pagiging spontaneous. Bukod dito, ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang pagtagas na ito ay maaaring isang nakikitang senyales ng isang mas malawak na issue, ang pelvic organ prolapse. Ito ay kapag ang mga kalamnan at litid na sumusuporta sa inyong mga pelvic organ ay humihina na nagiging sanhi ng pagbaba o pag-usli nito sa loob o labas ng ari. Ang isang maliit na pagtagas ngayon ay maaring isang babala ng isang mas malaking problema sa istruktura sa hinaharap. Ang pagtugon dito ngayon ay hindi lamang tungkol sa pananatiling tuyo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng buong integridad ng istruktura ng inyong pelvic region na sentro sa inyong core strength at pangkalahatang pisikal na paggana. Ang magandang balita ay para sa karamihan ng kababaihan, ang incontinence ay lubos na nagagamot at kadalasan ay walang operasyon. Ang solusyon ay nagsisimula sa pag-unawa na ang inyong pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan at tulad ng anumang kalamnan sa inyong katawan, maaari itong palakasin. Ang pundasyon ng paggamot ay ang pelvic floor physical therapy. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabing gumawa ng ilang kegels. Gagamit ang isang espesyalista na physical therapist ng biofeedback upang matiyak na tama ang mga kalamnan na inyong pinapalakas. Ito ay isang gabay at personalisadong fitness program
para sa inyong core, maaari nilang ituro sa inyo ang mga teknik tulad ng danak na kinabibilangan ng sinasadyang pag-urong ng inyong pelvic floor bago kayo bumahing o umubo na nagbibigay ng suporta na kailangan ninyo sa sandaling iyon. Bukod sa therapy, may iba pang simple ngunit epektibong mga hakbang na maaari ninyong gawin. Ang pamamahala sa inyong pag-inom ng likido ay hindi nangangahulugang dehydration. Ito ay nangangahulugang pagiging matalino. Iwasan ang pag-inom ng isang malaking baso ng tubig bago matulog at maging maingat sa mga nakakairita sa pantog tulad ng kape-alak at mga acidic na pagkain na maaaring magpalala ng pagkaapurang umihi. Para sa ilang kababaihan, ang mga simple at hindi nangangailangan ng operasyon na aparato tulad ng pessary, isang maliit na silicone device na ipinapasok sa ari upang magbigay suporta sa matris at pantog ay maaaring maging isang solusyon na agad na makapagbabago ng buhay. Naiisip ko ang isang pasyente na si Margarita, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay ang kanyang hardin. Ngunit napansin niyang paunti ng paunti ang oras na ginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang mga minamahal na rosas dahil ang pagyuko at pagbubuhat ay palaging nagdudulot ng nakakahiyang pagtagas. Gumagamit siya ng ilang pads sa isang araw at pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sarili niyang tahanan. Kumbinsido siya na ang malaking operasyon lamang ang kanyang pag-asa at siya ay takot na takot. Ini-refer ko siya sa isang pelvic floor physical therapist. Nag-aalinlangan siya noong una ngunit naging masipag siya. Ginawa niya ang kanyang mga ehersisyo, natutunan niya ang tungkol sa mga pagkain na dapat iwasan at isinagawa niya ang mga teknik. Sa loob ng 2 buwan kamangha-mangha ang pagkakaiba. Mula sa paggamit ng 3 o 4 na pads sa isang araw, hindi na niya kailangan ng kahit isa. Sa huling pagkikita namin, buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang isang larawan ng isang bagong batong daanan na siya mismo ang nag-install sa kanyang hardin. Binuhat ko ang bawat isang bato na sabi niya nang walang anumang pag-aalala. Hindi lang niya inayos ang isang pagtagas, nabawi niya ang kanyang passion at ang kanyang kalayaan. Iyan ang kapangyarihan ng maagap na pangangalaga. Nahanap niyo ba ang inyong sarili na nagpaplano ng inyong araw batay sa kung saan may banyo o iniiwasan ang mga aktibidad na gusto ninyo dahil sa pag-aalala sa pantog? Ang kwentong ito ba ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa? Kung nakatulong ang seksyong ito, mangyaring i-type ang onsak anam akma sa mga komento. Kung hindi mangyaring i-type ang 0. Ang inyong tapat na feedback ay tumutulong sa akin na mapagsilbihan ng mas mahusay ang komunidad na ito. Panghuli, harapin natin ang pinakamahalagang usapin na hindi dapat binabalewala anumang pagdurugo pagkatapos ng menopause. Ang lumang paraan ng pag-iisip na puno ng mapanganib na halo ng takot at pag-asa ay ang baliwalain ito. Kaunting patak lang naman. Baka napuwersa lang ako. Malamang wala lang to at ayokong pumunta sa doktor para sa wala lang. Ito marahil ang pinakamapanganib na uri ng panlilinlang sa sarili pagdating sa kalusugang ginekolohikal. Maaaring maghintay kayo para tingnan kung mauulit pa ito. Maaaring lumipas ang mga linggo o buwan. Sasabihin ninyo sa inyong sarili na nawala na nag-alala kayo ng walang dahilan. Hindi ito isang estratehiya. Ito ay isang sugal na may pinakamataas na posibleng pusta. Ang paghihintay at pagmamasid ay ang ganap na maling paraan sa pagharap sa postmenopausal bleeding. Bagamat karamihan sa mga sanhi ay hindi naman mapanganib, ito ang pangunahing senyales ng endometrial cancer sa lining ng matris. At sa kasong ito, ang oras ay hindi ninyo kakampi. Ang kahalagahan ng agarang pagsusuri para sa anumang postmenopausal bleeding ay simple at malinaw. Ito ay tungkol sa maagang pagtuklas at pagliligtas ng buhay. Para sa endometrial cancer, kapag natuklasan sa pinakaunang yugto,
Ang 5-year survival rate ay mahigit 95%. Isa ito sa mga pinakamadaling gamutin na cancer sa ginekolohiya kung matatagpuan ng maaga. Ang bawat araw na lumilipas, bawat patak na binabaliwala ay isang nasasayang na pagkakataon para sa pinakaepektibo at hindi gaanong invasibong paggamot. Bukod sa cancer, ang postmenopausal bleeding ay maaari ring magpahiwatig ng iba pang mga issue na nangangailangan ng atensyon tulad ng uterine fibroids polyps o sobrang makapal na lining ng matrix endometrial hyperplasia na maaaring maging simula ng cancer. Ang pagsisiyasat sa sanhi ng pagdurugo ay nagpapahintulot sa amin na gamutin ang mga kondisyong ito bago pa sila lumala. Nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip kung ang sanhi ay hindi naman mapanganib at nagbibigay ng malinaw at agarang landas tungo sa lunas. Kung hindi, walang katanggap-tanggap na antas ng panganib pagdating sa postmenopausal bleeding. Ang kaisipang malamang wala lang to ay kailangang palitan ng kailangan nating makasiguro. Ang solusyon ay malinaw, hindi mapag-uusapan at nangangailangan ng inyong agarang aksyon. Tawagan ng opisina ng inyong gynecologist sa parehong araw na mapansin ninyo ang anumang spotting o pagdurugo. Kapag gumawa kayo ng appointment, maging tiyak, ako po ay postmenopausal at nakakaranas ako ng pagdurugo. Ito ay magiging senyales sa staff na kailangan kayong makita kaagad. Ang proseso ng pagsusuri ay karaniwang napakasimple at hindi dapat katakutan. Ang unang hakbang ay madalas na isang transvaginal ultrasound. Ito ay isang simple at walang sakit na imaging test na gumagamit ng isang maliit na probe sa ari upang makakuha ng malinaw na larawan ng inyong matris. Pinahihintulutan kami nitong sukatin ang kapal ng uterine lining ang endometrium. Ang isang manipis na lining ay napakagandang balita. Kung makapal ang lining, ang susunod na hakbang ay karaniwang isang endometrial biopsy. Ito ay isang mabilis na pamamaraan sa klinika kung saan isang maliit at nababaluktot na tubo ang ipinapadaan sa cervix upang kumuha ng maliit na sample ng uterine lining para sa pagsusuri. Maaari itong magdulot ng kaunting pulikat tulad ng isang malakas na menstrual cramp, ngunit tapos ito sa loob ng 1 o 2 minuto. Ang simpleng pagsusulit na ito ay nagbibigay sa amin ng tiyak na sagot at nagsasabi kung ano talaga ang ating kinakaharap. Hinding-hindi ko makakalimutan ng isang pasyente, si Elena, isang 70 taong gulang mula sa Cebu City na pumunta para sa isang check-up. Halos bilang isang huling sabi, habang paalis na ako sa silid, sinabi niya, "Alam niyo po, may kakaibang nangyari sa akin noong nakaraang buwan. Isang maliit na patak lang ng kulay rosas. Sa tissue 1 beses lang." Halos hindi na niya ito nabanggit. Kinumbinsin niya ang kanyang sarili na ito ay mula sa isang urinary tract infection na naranasan niya. Ngunit nabanggit niya ito. Gumawa kami ng ultrasound na nagpakita ng makapal na lining at kinumpirma ng biopsy ang isang maagang yugto, low-grade na endometrial cancer. Dahil nagsalita siya tungkol sa 1 beses na pag-spotting na yon, nagamot siya sa pamamagitan ng isang minimally invasive hysterectomy. Walang chemotherapy, walang radiation. Ngayon 5 taon na siyang cancer-free at nagbo-volunteer sa lokal na library, nagbabasa sa mga bata. Ang kanyang kwento ay maaring nagkaroon ng ibang katapusan kung binaliwala niya ang maliit na patak ng kulay rosas. Ito ay isang malakas na paalala na ang inyong pagiging mapagmatyag ay ang inyong pinakamahusay na depensa. Naranasan niyo na ba ang isang bagay na alam ninyong dapat ninyong ipasuri, ngunit nag-atubili kayo? Nakikita niyo na ba ngayon kung bakit napakahalaga ng agarang aksyon? Kung ang huling puntong ito ay nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang maging mas maagap, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng isang app sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay hindi ito nauugnay, ang 1 0 ay ayos lang. Binabasa ko ang bawat komento.
Habang tinatahak natin ang mga mahahalagang pag-uusap na ito ngayon, isang malinaw na larawan ang nabuo. Ang tahimik na pagtanggap sa hirap ng pakiramdam, ang pagiging normal ng pagtagas ng ihi, at ang mapanganib na pag-aatubili na tugunan ang postmenopausal bleeding ay hindi lamang mga lumang ideya. Sila ay mga magnanakaw na maaaring magnakaw sa inyo ng masigla, masaya at pribadong buhay na lubos ninyong nararapat sa inyong 60s, 70s at higit pa. Pinalitan natin ang kasinungalingan ng tiisin na lang ng mga maagap na solusyon tulad ng vaginal moisturizers at estrogens na nagpapanumbalik ng ginhawa at pagpapalagayang loob. Itinapon natin ang paniwala na ang incontinence ay isang hindi maiiwasang sentensya ng pads at limitasyon, at sa halip niyakap natin ang kapangyarihan ng pelvic floor therapy upang muling buuin ang lakas at bawiin ang kalayaan. Pinakamahalaga, nagtatag tayo ng isang hindi matitinag na panuntunan: ang postmenopausal bleeding ay hindi kailanman normal at palaging nangangailangan ng isang agarang tawag sa inyong doktor na ginagawang kapangyarihan ng maagang pagtuklas ang takot sa hindi alam. Ang mga ito ay hindi lamang mga medical na tip. Sila ay mga susi sa pagbubukas ng mas mataas na kalidad ng buhay. Ang huli kong payo sa inyo ngayon ay ito: maging determinado at walang pasubaling CEO ng inyong sariling katawan. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba, inyong mga partner, inyong mga anak, inyong mga kasamahan, inyong mga komunidad. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang malakas at mapag-arugang enerhiyang iyon sa inyong sarili. Kayo ang eksperto sa inyong sariling katawan. Alam ninyo kapag may kakaiba, kapag may mali sa pakiramdam. Pagkatiwalaan ninyo ang kutob na yon. Huwag hayaan ng sinuman, hindi ang isang doktor na nagwawalang bahala, hindi ang isang nahihiyang kaibigan, at tiyak na hindi ang nananatiling boses ng isang makalumang tabo sa inyong isipan na magsabi sa inyo na ang inyong mga alalahanin ay walang halaga o bahagi lamang ng pagtanda. Ang inyong ginhawa ay mahalaga. Ang inyong kasiyahan ay mahalaga. Ang inyong kalusugan ay mahalaga. Ang inyong buhay ay mahalaga. Ipaglaban na pakinggan, suriin at tratuhin ng may dignidad at kaseryosohang nararapat sa inyo. Isang mahalagang aral na itinuturo sa atin ng buhay ay ang kalidad ng ating mga taon ay madalas na tinutukoy ng tapang ng ating mga pag-uusap, lalo na ang mga pag-uusap natin sa ating sarili at sa ating mga healthcare provider. Ang inyong paglalakbay tungo sa pinakamainam na pribadong kalusugan ay hindi isang senyales ng kahinaan o pagrereklamo. Ito ay isang malalim na gawa ng pagmamahal sa sarili at pagbibigay kapangyarihan. Kung ang pag-uusap na ito ay tumatak sa inyo, mangyaring tulungan ninyo akong ipalaganap ang mahalagang mensaheng ito. Ibahagi ito sa inyong mga kapatid, mga kaibigan, mga ina, at sino mang babae sa inyong buhay na nararapat mabuhay ng walang kahihiyan o katahimikan. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng isang bagay na inyong natutunan o isang aksyon na plano ninyong gawin. At panghuli, siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na talakayan tungkol sa pamumuhay ng inyong pinakamalusog at pinakamasiglang buhay sa bawat edad. Kayo ay isang komunidad ng marurunong at kahangahangang mga kababaihan, at sama-sama maaari nating baguhin ang usapan.